Tama na po, Mama. Nakikiusap po ako. Hirap na po ako. Ang sakit-sakit na po ng tuhod ko dahil sa pagkakaluhod sa munggo. Aray! Dapat lang sa'yo yan para magtanda ka. Sobrang tigas ng ulo mo, di ba? Pwes yung mga tuhod mo ang palalambutin natin. Hindi niyo na dapat ako pinarurusahan ng ganito. Hindi na po ako bata. Hindi na po dapat ganito. Saka gusto ko lang naman ang makipagkaibigan eh. Ano po bang mali doon? Tinatanong mo kung anong mali? Ang mali dito, yung utak mo. Hindi mo masyadong nagagamit. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wag kang makikihalubilo at makikipagkaibigan sa mga taga rito, lalong-lalo na sa mga hampas lupa dyan sa labas ng mansyon natin? Mababait naman po sila. Hindi naman po nila ako ginagawa ng mali, kaya ano pong dahilan? Bakit kailangan ko silang iwasan? Maski ilang beses po ninyong sabihin sa akin yan, hindi ko po maiintindihan kasi wala kayong malinaw na paliwanag kung bakit. Abat, sinasagot mo na ako, ha? Ang gusto ko lang ay makinig ka naman sa amin. Wala ka na ibang ginawa sa bahay na to kundi ang maging sakit ng ulo namin ng papa mo. Ano ka ba naman, Osang? Para hindi na tayo tumagal, mag-sorry ka sa akin at mangako ka na hindi ka na uulit. Naku, kung hindi, malilintikan ka sa akin. Ano na naman bang ingay yan, Felipa? Tahimik na ang gabi, kaya ingay-ingay niyo pa. Ano na naman bang ginawa nitong magaling mong anak? Nahuli ko na naman kanina. Nandun, nakikipagkaibigan sa mga tao sa labas. Aba talagang sinusubukan mo ba kami? Kaya mo na ba, ha? Malaki na masyado ang ulo mo, ha? Mabuti pa wag na natin pakainin yan. Itapon na natin sa kalsada at abandonahin para magtanda. Ay, sakit sa ulo. Kung pwede ka lang ibalik sa ampunan, sana noon pa ibinalik na kita. O kaya hindi ka na lang namin kinuha. Sa dinabi-dami ng pwedeng maampun kung bakit ikaw pa ang nakuha ko. Wala kang kwenta! Ampon? Ampon po ako? Oo, ano? Ngayon mo lang ba nalaman? Pero akala ko po, pamilya niyo po ako. Bakit hindi niyo po sinabi? Tinanggap ka nga namin bilang isang tunay na anak, hindi ba? Dapat sana ipagpasalamat mo yun. Pero anong isinukli mo? Ha? Puro sakit ng ulo! Ako? Sakit ang ulo? Sigurado ka? Lahat ginawa ko. Naging mabuting anak ako sa inyo, pero anong nakikita nyo? Lahat mali. Wala na akong ginawang tama. Hindi nyo naman ako tinuring na anak eh. Sana nga hindi nyo na lang ako inampon. Bakit di nyo gawin? Tumayo si Osang at hinarap ang kanyang kanang pisngi sa ina. Hinayaan niyang dumapo doon ang isang malakas na sampal. Nang matapos ay matapang niyang iniharap pa ang kaliwa. Matagal siyang naghintay ng kasunod pero hindi na siya sinampal ng ina. Ano? Ba't di nyo na itinuloy? Di ba yan naman ang gustong-gusto nyo? Yung parusahan ako maski sa mga konting pagkakamali ko? Sana nga hindi nyo na lang ako inampon eh. Dahil hindi kayo naging mabuting magulang. Hindi nyo ako tinuring na anak, kundi isang alipin na sunod-sunuran sa lahat ng mga sasabihin ninyo. Tama ka. Dapat talaga hindi ikaw ang kinuha ko. Wala kang kwenta. Aalis na lang ho ako. Utang? Utang ba ang tawag nyo sa pagpapalaki sa akin? Mama, Papa, kung bibilangin natin yung mga taong itinuring nyo kung parang utusan dito sa bahay, matagal na ho akong bayad. Kaya wala akong dapat na bayaran sa inyo. Wala kang ibang pagpipilian, Osang. Pag sinabi naming may utang ka, may utang ka. Wala ka nang magagawa ron. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang talikuran ang mga responsibilidad mo dito. Kung gusto mong umalis, bayaran mo ang lahat ng nagastos namin sa'yo. Kung hindi, mananatili ka dito! Ang lupit nyo! Huwag ka nang magreklamo. Madali lang naman ang magiging trabaho mo. Aalagaan mo lang yung 2 aso namin. Yun lang, Osang.
Yun kasi ang nagbibigay sa amin ng swerte, kaya kailangan may mag-alaga sa kanila. At ikaw lang ang makakagawa nun. Talagang mas mahal pa ninyo ang mga aso nyo kaysa sa akin. Wala kayong kwentang magulang. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi kayo nakabuo ng sarili nyong anak. Anong sabi mo? Isang malakas na sampal ulit ang iginawad ni Don Taher sa kanyang ampon. Sa lakas nyon ay nawala ng balanse ang dalaga at tuluyang napasalampak sa sahig. Agad yung sinundan ng lalaki ng magkakasunod na sipa. Nasa ikalawang palapag sila noon ng kanilang bahay at nasa may puno ng hagdan. Dahil sa gigil at galit ng Don, ay di nito sinasadyang maihulog mula roon ang dalaga. Nagpagulong-gulong ito sa hagdan hanggang sa ibaba. Ano bang ginawa mo, Taher? Bakit mo hinulog si Osang? Hindi ko sinasadya, Felipa. Napasobra lang ang galit ko. Hindi ko sinadyang mahulog siya. Paano kung mamatay siya? Sino na mag-aalaga ng mga aso natin? Nag-iisip ka ba? Ikaw ang nagtulak sa akin para gawin ito. Huwag kang magmalinis! At bakit ako? Huwag mo ako sisihin. Kung hindi ka lang nagpadala sa galit mo, hindi tayo magkakaganito. Abay, dapat lang naman sa kanya eh. Masyadong suwail. Siguro mas tama na hayaan na lang natin niyang mamatay. Para wala na tayong sakit ng ulo. Aba, hindi pwede. Halika na sa baba, tingnan natin. Nagmamadaling bumaba ang mag-asawa. Halos hindi na sumayad ang kanilang mga paa sa baitang. Nang malapitan na ng dalawa ang nakahandusay na babae ay mas lalong nataranta si Madam Felipa nang makitang may lumabas na dugo sa ilong ng dalaga. Nakita rin nilang medyo na-dislocate ang kanan niyang braso. Akala ko hindi tinatabla ng sakit ang katawan ng hayop na babaeng to. Taher, ano ba? Hindi mo ba naiisip na malaking problema tong nangyari? Delikado pag dito namatay ito. Maiimbestigahan tayo ng mga pulis. Baka mabuking nila ang sikreto natin. Anong gusto mong gawin ko? Kunin mo at gamutin natin. Kapag nag-imbestiga ang mga pulis, posibleng malaman nila na tayo ang may kasalanan. Mag-isip ka! Ay, kung ako lang, pababayaan ko na yan dyan eh. Sige na, buhatin mo na at dalhin sa kwarto para magamot. Hindi siya pwedeng mamatay. Sige, pero Felipa, tandaan mo ha. Wala akong kasalanan dito. Pareho tayong may pananagutan. Bumuntong hininga muna ang Don bago niya dahan-dahang binuhat si Osang mula sa sahig. Pagdating sa itaas ay maingat niyang inilapag ang dalaga sa kama. Wala pa rin itong malay. Parehas na walang imik ang mag-asawa habang abala ang ginang sa pag-abot ng mga pamunas at gamot. Nilinis niya ang mga dugo sa katawan nito at ganon din ang mga sugat at bukol. Ilang oras na walang kibuan ng dalawa hanggang sa napansin nilang hindi pa rin bumabalik ang malay ni Osang. Samantala, tulala naman na nakatanaw sa bintana ang magkapatid na Adam at Daday. Kanina pa sila nakikinig sa mga ingay sa mansyon. Alam nila sa mga oras na yon kanina ay pinarurusahan o minamaltrato ng mag-asawa ang kaibigan nilang si Osang. Kinakabahan sila dahil ang ingay na yon ay bigla na lang nawala at nabalot ng katahimikan ang paligid. Adam, Daday, bakit hindi pa kayo natutulog? Gabi na. Saka sino bang tinatanaw-tanaw nyo dyan? Magkasabay na lumingon ang magkapatid na Daday at Adam sa gawin ng kadarating lang na inang si Aling Glenda. Galing ito sa kanilang kusina at katatapos silang na maghanda ng kanilang hapunan. Lumapit si Aling Glenda sa kinatatayuan ng mga anak nito at nakisilip na rin sa bintana. Oh, bakit kayo nakatitig dyan sa mansyon? Ano bang meron? Nag-aalala lang po kami sa kaibigan naming si Osang, inay. Masungit pala yung mama niya. Alam niyo kanina, pakaladkad siyang inuwi sa bahay. Dalaga na siya pero ba't ganun pa rin ang trato sa kanya? Maski nga bata, bihira ka nalang makakita ng ganung kalupit na magulang eh. Iba-iba naman kasi ang pagpapalaki ng magulang sa kanilang mga anak. Baka may nagawang mali ang kaibigan ninyo kaya ganun. Pero hindi pa rin yung tama, inay. Hindi dapat gawing dahilan ng kasalanan ng isang tao para saktan siya at ipahiya sa harap ng iba. Saka alam nyo, kanina pa namin naririnig yung kaguluhan sa loob ng mansyon nila. Nagsisigawan po sila tapos biglang tumahimik.
Baka po may masamang nangyari na kay Osang. Hindi natin pwedeng pakialaman ang buhay nila, lalo na't bago lang sila rito sa lugar natin. Pero may ganun po ba talagang magulang, Nay? Alam mo, kung para sa akin, hindi rin talaga tama yun. Lalo na at mahal na mahal ko kayo. Pero tandaan mo, hindi natin alam kung bakit sila ganun dun sa kaibigan ninyo. Tiyak na may pinaghuhugutan yung mama niya kung bakit ganun ang trato kay Osang. Mabuti pa layuan nyo na lang siya para hindi kayo madamay kung sakali. Nakakaawa po kasi. Parang napaka-inosente niya. Tapos ang saya-saya niyang nakalabas ng bahay nila. Parang nakawala sa kural. Sumabat sa usapan ang nakababata nitong kapatid na si Daday. Sinabi nito sa ina na kung hindi na palalabasin si Osang ay siya na lamang ang bibisita sa mansyon para may makasama ang kanyang bagong kaibigan at ate na si Osang. Ikinuwento nito na pinapasok na siya doon. Tuwang-tuwa nitong sinabi na napakaganda ng bahay lalo na sa loob. Meron pa raw itong nakitang mga iba't ibang hayop na alaga sa likod bahay, kabilang na rito ang 2 malaking aso na may kakaibang kulungan. Tuwang-tuwa nitong sinabi na muli siyang babalik at humiling pa na sana ay hindi natulog yung mga aso. Nais daw niyang makipaglaro sa mga ito. Ay naku Dadang, yan ang wag na wag mong gagawin. Ayoko na nakikipaglaro ka sa hayop lalo na sa mga aso na hindi mo naman alaga. Baka makagat ka. Masakit ang kagat ng aso. Isa pa, di ba't kayo na rin na nagsabi na malupit ang mama ni Ate Osang? Paano kung mahuli ka niyang nandun sa bahay nila? Yan nga rin ho yung sinabi ko sa kanya noon, Inay. Baka mamaya pagbintangan pa siya magnanakaw dun. Kaya, wag mo nang uulitin ang pagpunta dun ha. Makinig ka sa aming dalawa ni Inay. Nalungkot ang mukha ng dalaga. Pero gayon pa man ay magkakasunod na tango pa rin ang isinagot nito. Nakampante naman ang binata nang makitang nakikinig sa kanya ang kapatid. Pagkatapos ay muling ibinaling ang paningin sa mansyon. Matulog na kayong magkapatid. Isarado mo na Adam ang bintana at pumasok na kayo sa loob. Hihintayin ko na lang ang inyong itay. Sumunod naman ang magkapatid na Adam at Daday sa utos ng ina. Isa-isa na itong nagpaalam sa nakatayong ginang at pagkatapos ay pumasok na sa kanilang mga silid. Naiwan si Aling Glenda sa sala. Hinihintay ang kanyang asawang si Mang Lando. Ang ama ni Adam ay nagtatrabaho bilang minero ng ginto sa bundok at madalas na umuuwi tuwing gabi o madaling araw. Nakasanayan na ni Aling Glenda ang maghintay sa kanyang asawa dahil hindi siya dinadalaw ng antok kapag hindi ito katabi. Hindi alam ng kanilang mga anak na mayroong ganong kinatatakutan ng kanilang ina. Takot ito sa gabi o sa dilim. Nagsimula ito nang magkaroon siya ng isang nakakatakot na karanasan na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin niya nakakalimutan. Kinabukasan, maagang gumayak si Adam para sa kanyang trabaho bilang mag-uuling ng kahoy at bao. Nagulat siya nang magpaalam sa mga magulang at makita ang kanyang bunsong kapatid na si Daday na papasok din. Alam niya na panghapon ang klase ng dalaga sa ika-4 na baitang ng sekundarya. Pero sinabi nitong may kailangan tapusin na proyekto, kaya pumayag ang kanilang mga magulang na pumasok ito ng mas maaga. Laking gulat pa nila nang bigla silang niyakap ni Daday ng mahigpit. Isang bagay na hindi naman ito karaniwang ginagawa. Bago kayo umalis, yung bilin ko sa inyo palagi ha. Huwag magpapaabot ng gabi sa labas ng bahay. Lalong-lalo ka na, Daday. Kailangan palagi kang mag-ingat. Mamaya may makasalubong kayong aswang sa daan. Tay naman, mga dalaga't binata na po kami. Hindi na po kami bata para maniwala pa sa mga aswang. Ginawa lang po ang kwentong yan katulad nung kay Santa Claus na hindi naman totoo. Anong hindi totoo? Totoo ang aswang, Adam. Sa maniwala ka sa hindi, nakakita na ako noon. Totoo sila. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ako mismo makakakita. Ay, wag mo nang hangarin kasi nakakatakot. Sige po. Sorry po, Itay. Saka isa pa yang si Daday. Paminsan-minsan ay sunduin mo naman at tingnan. Dalaga na ang kapatid mo. Mahirap na, Adam. Nauuso na naman dito sa atin yung mga nawawalang tao. Opo, Itay.
gagawin ko po ang sinasabi ninyo. Si inay po ba gising na? Natutulog pa. 3:00 ng madaling araw na ako dumating kagabi. Baka napuyat saka hihintay niya sa akin, kaya hindi ko na muna ginising. Ganun po ba? O sige po itay, mauna na po kami ni daday. Kapag po nagising na lang si inay, pasabi na lang po na umalis na kami ha. Naglakad na ang dalawa palabas ng kanilang bahay. Pagtapat nila sa gate ng mansyon ni Osang ay nagkatinginan ng magkapatid. Nagkasundo silang kumustahin ang kanilang bagong kaibigan. Ngunit bago yon ay napansin ni Adam na suot ni Daday ang iniregalo niyang pamusod nung nakaraang kaarawan nito. Bagay na bagay talaga yan sa'yo. Kapag suot mo yan, mas lalo kang gumaganda. Nagiging kamukha na kita. Nagtawa na ng dalawang magkapatid. Pagkatapos nilang magbiruan ay tinawag na nila si Osang. Tao po! Tao po! Osang! Osang, nariyan ka ba? Panay ang tawag ni Adam pero walang sagot mula sa loob ng mansyon. Ang tanging narinig nila ay ang malalakas na alulong ng mga aso mula sa likod bahay. Parang nagkagulo ang mga ito dahil sa ingay ng ginawa niyang pagtawag. Nakakatakot naman yung mga alulong ng aso. Parang may... Halos sabay na tumakbo palayo ang magkapatid. Nagbiruan kasi sila na baka may multo nang nakikita. Alinsunod sa mga kasabihan ng mga matatanda na kapag malalakas ang alulong ng isang aso ay nakakakita ito ng mga nilalang na nakakatakot. Inihatid na muna ng binata si Daday sa paaralan bago ito tumuloy sa bukid upang ipagpatuloy ang naudlot niyang gawain dito na pag-uuling. Mabilis na natapos ang kanyang maghapon. Nang siya'y namamahinga sa kanyang maliit na kubo, ay kaagad niyang napansin ang kanyang paboritong tirador. Kinuha niya yon at bahagyang hinaplos-haplos. Ang tirador na yon ay ang tanging naiwang alaala ng kanyang lolo at kapatid na sumunod sa kanya. Mahalaga ang tirador na yon dahil ayon sa natatandaan niyang kwento noon ng kanyang lolo, ay naging biktima ng panggagahasa ang kanyang nanay. Yun ang tanging sandata ng kanyang lolo noon na nakapagligtas sa buhay ni Aling Glenda. Ngunit isang napakalaking dagok yon sa kanilang pamilya na naging dahilan ng kanilang naging pagkakawatak-watak. Umalis ang kanyang lolo at isinama nito ang kanyang kapatid na noon ay halos sanggol pa lang. Kumusta na kaya ang lolo at kapatid ko? Buhay pa kaya sila? Sana magkita-kita tayo ulit. Hindi na malaya ni Adam na nakatulog na siya habang nagpapalipas ng oras. Halos palubog na ang araw nang siya ay maalimpungatan. Bigla siyang napabangon nang mapansing papadilim na ang kapaligiran. Bigla niyang naalala ang kanyang kapatid na pinangakuan niyang susunduin ngayong araw. Agad-agad siyang tumakbo bitbit ang kanyang mga gamit at tinungo ang direksyon papunta sa paaralan. Ngunit pagdating niya doon ay wala na halos katao-tao. Ang mga naiwan na lang sa harap ay ang ilang mga residente sa barangay na yon. Sinabi ng mga ito na kanina pa naglabasan ng mga estudyante, 3:00 pa lang ng tanghali dahil nagkaroon ng faculty meeting. Naging kampante ang kanyang loob sa isiping baka sumabay na ito sa kanyang mga kaklase pa uwi. Hindi na rin naman bata ang kanyang kapatid, kaya inisip niya na makakauwi naman ito ng ligtas. Pagdaan niya sa mansyon ay naabutan pa rin niyang tahimik ito. Bakit kaya walang tao sa mansyon? Umalis kaya sila? Habang nakatayo siya malapit sa gate ng mansyon, ay narinig niya ang boses ng ama. Adam, ano bang ginagawa mo dyan? Tay, hindi ka pumasok? Hindi. Sumakit kasi ang ulo ko. Ano bang nangyari? Ba't muntik na kayong ginabi? Teka, nasan si Daday? Po, ba't niyo po hinahanap si Daday? Hindi pa po ba siya nakakauwi? Ang sabi ng mga tao dun sa malapit sa eskwelahan kanina pa daw 3:00 nagpauwi ng mga estudyante. Wala pa siya dito sa bahay. Isa na kaya nagsuot yung batang yun? Ikaw, ba't ngayon ka lang din? Naku, kayong dalawa, oo. Hindi na kayo nakikinig sa mga bilin ko Hanapin ko na lang po at baka nagpunta sa mga kaklase niya.
Posible niyang gawin yun pero hindi niya magagawang magpaabot ng ganitong oras. Sa inyong dalawa, ikaw lang naman ang pasaway pagdating sa oras ng pag-uwi. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa dyan? Parang kanina pa kayo seryoso Kaya napilitan ako lumapit dito sa inyo kasi nag-aalala na ako. Ano bang nangyari? Yung dalaga mo, hindi pa umuwi. Ano? Papagabi na. Diyos ko, hanapin ninyo ang anak ko. Baka kung ano mangyari sa kanya. Nay, relax. Hayaan po ninyo. Hahanapin po namin siya. Ngayon lang ginawa ito ni Daday. Si Osang, tinanong mo na ba? Baka naman dumaan sa mansyon ng kapatid mo. Tanungin mo nga. Imposible pong nandyan siya, inay. Kanina pa po umaga walang tao sa mansyon. Mabuti pa ako na lang ang maghahanap at magtatanong-tanong dyan. Baka naaya lang ng kaklase. Dumito ka na lang sa bahay Adam, at samahan mo nanay mo. Pag naunang umuwi dito si Daday, sabihin mo mag-uusap kami ng masinsinan. Aalis na sana si Mang Lando, ngunit napansin itong may dalang maliit na plastic ang anak. Ano ba yan? Wala po, itay. Mga kung anik-anik ko lamang po sa bukid. Ganun ba? O sige, alis na ako. Nakikiusap ako, Lando. Ibalik mo dito ang anak mo, ha? Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nahahanap. Oo, hahanapin ko siya. Huwag kang mag-alala. Bago umalis si Adam sa harap ng gate at bago makaalis ang kanyang ama, sinulyapan muna niya ang bintana ng kwarto ni Osang. Pakiramdam niya ay may isang tao na nakatayo roon, tahimik na nagmamasid mula sa likod ng kurtina. Halos mandiit ang kanyang mga mata habang tinutukoy kung talagang meron nga bang tao roon. Gusto pa sana niyang lumapit pa ng bahagya, pero dahil narinig na niya ang tawag ng kanyang ina na nag-aaya na, ay sumunod na rin siya sa paglalakad pa uwi. Ngunit habang naglalakad siya hanggang sa makarating sa kanilang bahay, ay dala niya ang bigat ng pakiramdam na tila talagang may tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Nawala lang ang alalahanin niyang yon nang mapansin niya ang kanyang ina na hindi mapakali at panay ang tanaw sa labas. Ayos ka lang ba, inay? Mukha ba akong ayos? San ba kasi nagpunta yung kapatid mo na yan? Lago talaga sa akin yan pag uwi niya. Relax lang po kayo. Mahanap siya ni tatay. Ikaw nga umamin sa akin. May boyfriend na ba yung kapatid mo? Naku, hindi ko alam. Wala naman po siyang naikukwento sa akin Ano ba, inay? Umupo na nga muna kayo. Nahihilo na po ako sa kaiikot niyo Maghintay na lang po tayo. Ano kaya kung sundan mo na lang ang tatay mo para dalawa kayong maghanap sa kanya? Hindi pwede. Kailangan may maiwan na kasama niyo dito. Hindi po kayo pwedeng mag-isa, sabi ni tatay. Naghintay pa ang mag-ina. Ngunit habang tumatagal ang oras, mas lalong tila nagkakaroon ng tensyon sa loob ng kanilang pamamahay. Pasado 8:00 na ng gabi pero wala pa rin. Hindi pa rin umuwi si Daday at wala pa rin ang ama ng kanilang tahanan. Diyos ko, mag-aalas 8 na ng gabi. Kung project lang yun, anak. Kung sakali man na gumawa sila ng project, hindi dapat ganito katagal. Maghintay pa po tayo ng konti. Bakit pakiramdam ko parang may mali? Parang hindi ko kayang umupo lang dito at maghintay. Baka may nangyari na sa kanya. Paano kung masama na? Huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Masyado lang siguro tayo nag-aalala kasi hindi tayo sanay na hindi siya umuwi na maaga. Pero baka bukas pagtatawanan na lang natin to kasi ligtas namang makakauwi si Daday. Magtiwala lang po tayo na ligtas siya. Hindi mo naiintindihan. Iba ang pakiramdam ko ngayon. Parang may masamang mangyayari. Ay, sana umuwi na siya. Nasusobrahan na lang po kayo sa pag-iisip, inay. Mali na isipin nating may masamang nangyari sa kanya kaagad. Mapapanatag lang ako pag andito na siya. Ikukuha ko po muna kayo ng tubig. Nagmamadaling nagtungo si Adam sa kusina, ngunit pagbalik niya ay wala na si Aling Glenda. Binalot ng kaba ang kanyang dibdib nang makitang umalis ang kanyang ina nang hindi nagpapaalam. Kaagad niyang inilapag ang baso at sinundan ito sa labas.
Nakita niya ito nakausap na noon ang kararating niyang ama. Naroon at nakayakap na ang kanyang ina at iyak ng iyak. Itay! Anong balita? Napuntahan ko na ang lahat ng mga kaibigan at naging kaklase ng kapatid mo. Pero wala. Hindi ko siya nahanap. Walang makapagsabi kung saan siya nagpunta, anak. Ang lahat ng sagot nila sa akin, umuwi na daw siya dito sa bahay. Kung umuwi siya, nasaan? Bakit hindi natin makita, Lando? Nasaan ang anak natin? Dito sa mansyon. Baka narito siya sa mansyon. Osang! Osang! Imposible po yun, inay. Wala po yatang tao dyan. Sang-ayon ako. Sa buong maghapon ay hindi ko napansin na may tao dyan. Nakatulog nga lang ako kanina kaya hindi ko alam kung may dumating na ba o wala pa. Gusto ko lang makasigurado. Baka kasi nandyan siya eh. Hindi natin kilala pa ang mga taong nakatira dyan. Ito yung huling usapan natin kagabi, di ba? Si Osang at kung gaano kalupit yung mga magulang niya. Baka kasi pumasok siya rito at nahuli siya. Natigilan sila sa pagsasalita nang makarinig ng mga malalakas na tahol. Ngunit bukod sa mga yon ay wala na silang iba pang makitang aktibidades sa loob. Ano ho kaya kung pumasok na ako, itay? Bukas naman po itong gate eh. Huwag anak. Baka mamaya may nakawalang aso dyan, mapahama ka pa. Baka talagang wala sa loob ang iyong kapatid. Baka kailangan na nating i-report sa mga pulis ang pagkawala ng ating anak, Lando. 24 oras ang kailangan bago maitalang missing ang isang tao. Ano? Bukas pa tayo pwedeng humingi ng tulong sa mga pulis? Lando, hanapin mo si Daday. Ibalik mo ang anak natin. Tuluyan ang napalugmok sa kinatatayuan si Aling Glenda. Naghihisterical na at napahagulgol na ng iyak. Lumuluha na ring napayakap si Adam sa kanyang ina. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng buong katawan nito. Halika na, tumayo ka na dyan. Umuwi muna tayo saka ako babalik sa bayan para hanapin ang anak natin. Kumalma ka lang muna. Hinila ni Mang Lando ang braso ni Aling Glenda. Si Adam naman ang umalalay sa ina para makatayo. Ang anak natin, baka napahamak na siya. May awa po ang Diyos, inay. Hindi niya hayaang mapahamak ang kapatid ko. Wala nang tugon ang lumabas sa labi ni Aling Glenda. At nagpa siyang maglakad na papauwi habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit hindi pa sila nakalalayo sa harap ng gate ng mansyon ni Osang nang biglang umalulong ng malakas sa mga aso. Sabay sa tunog ng isang alulong na tila nagmumula sa pinakamalaking hayop na narinig nila. Napalingon silang tatlo sa direksyon ng 5 aso na nagkukumpulan sa labas ng mansyon. Tila balisa at naghahanap ng kung ano. Anong alulong yun, inay? Gutom ang mga aso. Mabuti pa, pumasok na tayong lahat sa bahay. Hindi ako mapalagay sa mga alulong na yan at sa nangyayari ngayon. Mas ligtas tayo sa loob. Tahimik silang tatlo na naglakad pa uwi ng kanilang bahay. Habang naglalakad sila ay patuloy pa rin ang pag-iingay ng mga aso. Mas nakakadagdag ng kilabot at takot yun sa kanila para sa kalagayan ni Daday. Dumagdag pa ang kakaibang malamig na hangin na dumadampi sa kanilang mga balat. Pagdating nila sa pintuan ay nagmamadaling binuksan yun ni Mang Lando at inalalayan ng kanyang asawa na makapasok. Sumunod si Adam at siya na rin ang nagsara nito. Yun ang pansamantala nilang proteksyon laban sa nakababahalang pag-alulong ng mga aso. Nagpaalam na rin si Mang Lando na muling hahanapin ang anak at hindi raw ito uuwi hanggat hindi nakikita si Daday. Muli ay naiwan ng mag-ina. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa kapatid mo. Baka maulit sa kanyang nangyari sa akin noon. Inay, huminahon ka. Huwag po kayo nag-iisip ng negatibong bagay sa mga oras na ganito. Hindi po mangyayari ang nasa isip ninyo. Wala nang ibang maisip si Adam kung paano pa niya pagagaanin ang loob ng kanyang ina. Tahimik siyang umupo sa tabi nito
habang si Aling Glenda ay walang tigil sa pagtingin sa labas ng bintana. Naghihintay ng balita tungkol kina Mang Lando at Daday. Nay, magpahinga na po kayo. Baka bukas ng madaling araw bumalik na si tatay at si daday. Hindi po tayo matutulungan ng sobrang pag-aalala. Maya-maya, sa biglang pagbaling ng kanyang mga mata sa labas, ay nakita niyang sandaling lumiwanag ang kwarto ni Osang sa kabilang bahay. Inay, dyan po muna kayo at pupuntahan ko muna ang bahay ni Osang. Mukhang nariyan na po siya dahil maliwanag na ang bintana sa kwarto niya. Sige anak, sana nga naririyan lang si Daday at nalilibang lang makipag-usap kay Osang. Sige po, Inay. Nagkaroon ng konting pag-asa si Adam nang magpaalam sa kanyang ina. Halos takbuhin niya ang harap ng gate ng mansyon. Osang! Osang, nariyan ka na ba? Ikaw na ba yan? Maya-maya pa ay bumukas ang mga ilaw sa mansyon. Bumukas na rin ang pinto nito at lumabas ang isang babae na paika-ika kung lumakad. Marami itong pasa sa katawan. Osang? Ikaw ba yan? Biglang nakaramdam ng awa si Adam nang makita ang buong kabuuan ng dalaga. Bukod kasi sa mga sugat at pasa, ay nakita niyang namumugto pa ang mga mata nito. Ako nga ito, Adam. Naaksidente ako kagabi. Nahulog ako sa hagdan. Talaga? Teka, nagpatingin ka na ba sa mga doktor? Nasaan ang mama at papa mo? Umalis sila. Hahanap daw ng magaling na manghihilot. Kahapon pa sila umalis Hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Ano? Mas inuna pa nilang maghanap ng hilot kaysa daling ka sa ospital? Di ba mayaman kayo? Bakit sa hilot? Ganun ba katipid ang mga magulang mo? Grabe naman sila. Ganun talaga. Pero ayos lang naman kasi gumanda naman ang pakiramdam ko nang makapagpahinga. Teka, bakit ka ba nandito? May kailangan ka ba? Hinahanap ko kasi si daday. Hindi pa kasi siya umuuwi. Baka sakali na naligaw dito sa'yo at nakipagkwentuhan. Naku, pasensya na pero wala siya rito Maghapon kasi ako nakahiga gawa ng kalagayan ko. San kaya siya nagpunta? Opo, pasaway talaga ang babaeng yun. Nasa na kaya siya kung ganun? Hindi ko rin alam Pasensya na ha. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Ako nga ang dapat kasi naabala pa kita. Hindi ko alam na may iniinda ka palang sakit. Nahirapan ka patuloy. Sorry Masyado lang kasi ako nag-aalala sa kapatid ko Baka naman napatambay lang sa mga kaibigan. Hayaan mo at kapag nakita kong dumaan dito pagsasabihan ko agad na umuwi na. Salamat. Gusto mo ba ihatid na kita sa loob? Aalalayan kita para hindi ka na mahirapan masyado na bumalik. Wag na. Huwag kang mangangahas na pumasok sa loob kasi sa ganitong oras pinakakawalan ko ang mga aso ko. Bantay ko sila lalo na kapag nag-iisa lang ako dito sa bahay. Ganun nga. Tama lang na maging maingat, lalo na sa panahon ngayon. Delikado na at ang mga bahay natin nasa liblib na lugar. Kaya sige, kailangan ko na rin umuwi Mag-isa lang kasi ang nanay ko sa bahay at wala pa rin si tatay na naghahanap pa sa kapatid ko. Salamat sa'yo. Hindi na sumagot si Osang sa sinabi ni Adam. Dahan-dahan na siyang tumalikod, hawak ng dalawang kamay ang tungkod at lumakad ng paika-ika papalayo. Awa ang bumalot sa puso ni Adam habang pinagmamasdan ng dating masiglang dalaga na ngayon ay tila nahihirapan na sa bawat hakbang. Hindi niya maiwasang isipin ang sinapit ni Osang. Si Adam naman na naiwan sa labas ng gate ay malungkot na ring naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Mas lalong nadagdagan kasi ang pag-aalala niya kay Daday. Pagdating sa bahay nila ay sinalubong siya ni Aling Glenda sa may pinto pa lang. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Naramdaman ni Adam ang mahinang pagyugyog ng balikat ng ina. Umiiyak ito ulit. Walang salitang kailangan para maiparating ang takot at pag-aalangan ng mga oras na yon na pareho nilang nararamdaman. Patawarin mo ko, Inay.
Anong gagawin natin ngayon, anak? Si Itay na lang po ang pag-asa natin. Mabuti pa po ay magpahinga na kayo. Tutulong po akong maganap sa kanya bukas ng umaga. Huwag na po kayong mag-alala. Makikita rin natin siya. Makalipas ang ilang oras ay matyagang nag-antay si Adam sa kanyang ama. Ngunit dahil malalim na rin ang gabi ay nakatulog na siya ng di namamalayan sa kanilang sofa. Naalimpungatan lang siya nang makarinig ng mga kaluskos mula sa labas. Pupungas-pungas siyang bumangon. Nang silipin niya ang labas ay naroon na ang kanyang ama at may mga kasamang mga kalalakihan. Agad na bumundol ang matinding kaba sa kanya nang makita ang eksenang yon. Mabilis niyang binuksan ang pinto at hinarap ang mga yon. Mabuti at gising ka na. Maaari ka bang magpakulo ng tubig, anak, para makapagtimpla ng kape itong mga kasama ko? Si Daday po. Mamaya na natin pag-usapan, anak. Sige na, gawin mo na lang muna yung pinapagawa ko. Tumalima naman agad si Adam sa ama. At nang maiahin na niya ang kape sa mga tanod, ay doon muli niyang hinarap si Mang Lando. Ano pong nangyari sa paghahanap nyo? Bakit wala pa rin si Daday? Yun nga eh. Nagawa ko ng suyurin ng lahat maski ang mga posibleng pagsuotan niya at nagtanong-tanong na rin kami kagabi ng mga kasama ko at walang nakakita sa kapatid mo. Maliban sa mga daan na pauwi dito sa bahay natin. May mga nakakita raw talaga sa kanya na umuwi na siya. Pero nakapagtataka na hindi siya nakarating sa bahay. Imposible naman po yun. Ano yun, magic? Totoo, anak. Nagpatunay pa yung panaderya dyan, oh. Ang sabi nila, bumili daw sa kanila si Daday ng tinapay kahapon. Naka-uniforme at may bit-bit na bag. Saan po natin hahanapin yan si Daday? Pupunta kami mamaya sa gubat. Sa gubat? Ano po bang iniisip nyo? Bakit kayo maghahanap sa gubat? Ano, Itay? Iniisip nyo ba na maaaring may masama nang nangyari sa kapatid ko? Teka, ano yung narinig ko? May masama bang nangyari sa anak ko? Ano? Bakit biglang ayaw niyo na magsalita? Nasaan si Daday? Patatagin niyo ang loob niyong dalawa. Maghahalugog kami sa gubat para kahit man lang, kahit ano pa man. Ang mahalaga ay mahanap natin siya, buhay man o patay. Anong sabi mo? Anong patay? Diyos ko, Lando, huwag naman sanang ganon. Pakiusap, iuwi mo sa akin si Daday ng buhay. Hindi nagtagal ay may dumating pa silang ibang mga kasama. May mga bitbit silang mga itak at sandata, panlaban sa mga hayop sa gubat. Glenda, pumasok ka muna sa loob ng bahay at isara ang pinto at mga bintana. Sandali ka lang namin iiwan dito, ha? At hahanapin namin ang anak natin. Oo, Lando, mag-iingat kayo, ha? Tara na, Adam. Sasama tayo sa kanila. Bago sila umalis ay kinapa ni Adam ang kanyang bulsa upang siguraduhin na may bitbit din siyang sandata katulad ng mga kasama niya. Ang tirador ng kanyang lolo. Nakihalubilo na rin sila sa mga kasama at nagsimulang maglakad. Una nilang pinuntahan ay ang bukid na inuulingan niya. Habang papalapit sila sa kubo ay napahinto sila ng may malansa at mabaho silang naamoy. Anong amoy yun, Itay? Hindi ko rin alam, anak. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa gubat. Patuloy lang sa pakikiramdam ang mga tanod sa paligid. Maging si Adam ay alerto ring nakatingin sa bahagi ng madilim na kagubatan hanggang isang nilalang ang biglang lumundag sa kanilang harapan. Isang dambuhalang aso na may 8 pulgada ang taas, mataba at kulay lupa. Mapupula ang mga mata, nakangisi habang tumutulo ang laway. Kapansin-pansin ang dugo sa bibig nito at may nakasabit pang tenga ng tao. Natahimik ang mga tanod sa presensya ng nakakatakot na nilalang sa kanilang harapan. Grabe, ang laking aso niyan! Hindi yan aso. Lumayo ka dyan, Adam. Aswang yan! Aswang!
Walang nakaimik sa tinurang yon ni Mang Lando. Maging si Adam ay natahimik, katulad ng mga tanod. Pakiramdam niya ay biglang nanginig ang kanyang mga tuhod at hindi siya makagalaw. Dala ng matinding gulat at takot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Biglang umatake ang dambuhalang aso sa isa sa mga tanod. Mabilis itong sumugod at nakagat ang binti ng kawawang tanod. Walang nakaimik o nakagalaw sa bilis ng mga pangyayari. Nataranta ang lahat ng nakasaksi habang niluluray-luray ng aso ang katawan ng tanod. Parang wala itong awa. Tanging ang bituka at puso lamang ang itinira ng aso. Para bang sinadyang hindi ito kainin. Habang patuloy ang malakas na tunog ng pagdurog ng mga buto, bawat kagat ay nagpapakita ng karahasan ng nilalang. Ang tunog ng buto ng tao na nadudurog sa pagitan ng mga pangil ng aso ay tila nagpaparalisa sa lahat ng nakapaligid. Ngunit hindi pa pala tapos ang panganib. Sa kanilang pagkilos paatras, bigla silang napalingon sa likuran. At doon nila nakita, may isa pang dambuhalang aso, matingkad na itim ang balahibo. Mas malaki at mas mataba kaysa sa unang asong nasa harapan nila. Nakalabas ang matatalas na pangil nito, halatang gutom at sabik. Tila naghihintay lang ito ng tamang sandali para umatake. Walang nagawa ang mga tanod nang bigla itong sumugod at sakmali ng ulo ng isa nilang kasamahan na nasa hulihan. Sa isang mabilis na pagkilos, pinugutan ng aso ang tao. Bumagsak ang katawan nito sa lupa at pumulandit ang napakaraming dugo. Lalo silang natakot sa kinahantungang sitwasyon. Takbo na, Itay! Hindi natin sila kayang labanan! Si Mang Lando, na parang nasyak pa sa nangyari, ay hindi agad nakakilos. Pero nang hilahin siya ni Adam, napilitan na rin siyang sumabay sa pagtakbo. Nagsitakbuhan silang lahat, habang umaalingaw-ngawang alulong ng mga dambuhalang aso. Bilisan mo, Itay! Paano si Daday? Sa ngayon, Itay, kailangan natin makalayo. Hindi natin matutulungan si Daday kung mapapatay tayo ng mga halimaw na yan. Bilisan natin, baka abutan pa tayo! Habang tumatakbo sila, naririnig ni Adam ang malalakas na yabag ng mga asong humahabol sa kanila. Nanginginig na rin siya sa kaba, pero wala siyang ibang pagpipilian kundi patuloy na hilahin ng kanyang ama na hirap na sa paghinga. Adam, hindi ko na kaya. Hindi pwede, Itay! Dali, takbo pa! Matulin at malaki ang naging mga hakbang sa pagtakbo ng mag-ama. Determinado si Adam na matakasan ang bagsik ng mga halimaw na tila sila ang sinundan. Sa kasawiang palad, habang tumatakbo, aksidenteng napatid sina Adam at Mang Lando sa isang bagay na nakatago sa damuhan. Nakaharang ito sa daan, kaya't sabay silang napasubsob sa lupa sa gitna ng mga ligaw na damo. Agad na bumangon si Adam, hirap sa paghinga para tingnan kung ano ang nakaharang. Unti-unti siyang lumapit sa puting bagay na nakalatag sa lupa. Nanginginig ang buong katawan niya at hindi siya agad nakapagsalita. Pamilyar sa kanya ang damit, bag at sapatos. Bagaman wala itong ulo, agad niyang nakilala ang katawan. Si Daday. Daday! Hindi! Mabilis na bumangon si Mang Lando at nilapitan ang bagay na iniiyakan ng anak. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ito at makilala. Para siyang nalantang gulay, hindi nakapagsalita at hindi nakakilos. Nang makabawi sa pagkabigla ay nakipag-agawan na siya sa anak na si Adam sa pagyapos sa wala ng buhay na katawan ng dalaga. Adam, paano nangyari ito? Bakit? Ang mga dambuhalang aso, baka may kinalaman sila. Mga hayop kayo! Hindi ko palalagpasan ang ginawa niyo ito sa kapatid ko! Pagbabayaran niyo to! Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Adam.
dahilan upang muling mabaling ang atensyon ng mga aso sa kanila. Maya-maya ay biglang sumulpot sa kanilang harapan ang dalawang aso na may nagngangalit na mga ngipin. Naging alerto ang binata at dinukot mula sa kanyang bulsa ang tirador na alaala ng kanyang lolo. Kumuha rin siya sa supot nito ng isang piraso ng bato na sa pagkakaalala niya ay binasbasan din ng kanyang lolo. Dahan-dahang lumapit ang mga galit na halimaw sa dalawa. Samantalang si Mang Lando ay walang tigil sa pag-iyak at iyakap pa rin ang bangkay ng anak. Inihanda ni Adam ang sarili niya at inasinta ang isa sa mga dambuhalang aso. Nang pakawalan niya ang bato sa tirador ay sapul nito ang mata ng isa. Lumabas ang dugo mula sa mga matang ito. Halatang nasaktan ng aso sa kanyang ginawa. Tumakbo ito pero hindi iisang beses na natumba at muling bumangon upang makatakas. Bagamat tumakas na ang isang aso ay nanatiling nakatindig sa kanyang harapan ang mas malaki at kulay itim na aswang. Nang muling iamba ni Adam ang tirador dito ay kaagad itong tumalon. Saktong lumapag ito sa tabi ng bangkay ni Daday at sa nagluluksa niyang ama. Agad nitong sinakmal ang bangkay ni Daday. Nakipag-agawan pa sa kanya si Mang Lando pero hamak na mas malakas sa kanya ang aswang. Sa isang pagwasiwas ng bibig nito ay tumilapon sa may damuhan ang lalaki. Nabitawan na nito ng tuluyan ang katawang pugot ng anak. Naging mabilis ang mga pangyayari. Kapwa di na nakaimik ang mag-ama habang nakikita kung paano ituloy ng nilalang na yon ang paglapa sa katawan ni Daday. Itay, tara na. Umalis na tayo dito. Hindi na po tayo ligtas dito. Si Daday, huwag natin siyang iwan. Hindi po pwede. Mabangis ang aswang na to. Baka tayo naman ang isunod niya. Paano na ang inay? May iwan siyang mag-isa. Kaya halina kayo. Akma na rin silang tatakbo ulit pero hindi agad napansin ni Adam ang pagbabalik ng mas maliit na aswang. Kahit bulag ang mga mata nito ay nagawa pa rin itong muling sumalakay. Adam! Paglingon ni Adam ay saka pa lamang niya napansin na papunta na sa kanya ito. Hindi na niya nagawa pang umilag. Inihanda na niya agad ang kanyang sarili sa kanyang katapusan. Wala na kasi siyang oras para umiwas dahil lumundag na ang aso at target nito ang kanyang ulo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata pero bigla siyang napamulat nang marinig ang malakas na pag-atungal ng aso. Para itong nasaktan. Nakita niyang papalayo na ang mga ito at nagtago sa madilim na bahagi ng kagubatan. At sa pagmulat nga ng kanyang mga mata ay wala na ang dalawang dambuhalang aso. Ang natira na lang ay ang kanyang ama at isang tao na di nila kaagad nakilala. Nakapwesto ito sa may unahan nila at may hawak na pana. Paglapit dito sa kanila ay nagulat silang dalawa ng kanyang ama nang makilala ito. Lolo Buboy! Gulat at napaunat sa pagkakatayo si Adam. Ganon din ang mabilis na paglapit ni Mang Lando sa kinaroroonan ng kanyang anak. Nanlalaki ang mga matang hindi maialis ang paningin sa nakatayong matanda. Kailan pa kayo nakabalik, Itay? Saka, paano nyo na lamang naririto kami? Aaminin ko na, hindi naman kasi ako talaga lumayo. Nanirahan ako dito sa gubat at dito na rin sa maliit na kubo. Hindi sinasadyang nabalitaan ko kanina ang pagkawala ni Daday. Kaya palihim akong tumutulong sa paghahanap. Tapos nakita ko kayo dito. Tamang-tama lang po ang dating nyo, Lolo. Akala ko po mamamatay na ako. Teka, si Carla, kasama niyo po ba? Matagal ko nang di kasama si Carla. Bata pa lang siya dinala ko na siya sa isang bahay ampunan. Naniniwala kasi ako na yun ang pinakamabuting gawin, lalo't gusto kong maranasan naman niyang mabuhay na mayroong magulang. Itay, kasalanan ko po ang lahat ng mga nangyari sa iyo at kay Carla. Hindi ito ang tamang oras para magsisihan. Nasa na po ngayon si Carla? Hindi ko na alam eh. Wala namang impormasyon na ibinigay sa akin ng ampunan.
Confidential daw yun. Basta ang sabi lang nila sa akin, naampunan ng mag-asawang walang anak ang kapatid mo. Sandali, lumiliwanag na. Mabuti pa ay umuwi na muna tayo. Kailangan nating magpatawag ng pulis o kaya ay punerarya para ayusin ang bangkay ng kapatid mo. Nako, tatanggihan nila yan. Sa ganyang ayos ng katawan niya, tiyak na pagpepiestahan niya ng mga tao. Mabuti pa ay umuwi na kayo at sabihin ninyo kay Glenda ang nangyari. Ako na ang bahalang magayos at maglibing kay Daday. Dito sa lugar na ito kung papayag ka, Lando. Iuuwi ko si Daday tulad ng pangako ko kay Glenda, Itay. Ayusin na lang po natin ang natitira sa bangkay niya at ipakremate na lang kung pwede pa. O mas nanaisin ko pong sa bakuran na lang po namin ilibing ang kanyang bangkay. Sa bagay, maganda rin naman yung suwestyon mo. Ikaw naman ang ama kaya ikaw ang magdedesisyon kung ano ang mas nararapat. Nakakalungkot lang na hindi ko man lang nahawakan noon nakilala ang apo ko. Kailangan nating mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Daday. Oo, gagawin natin yan. Lo, ano ho bang klaseng nilalang ang mga yun? Mga nilalang sila na tulad ng sa aswang. Ang kaibahan nga lang wala silang kakayahang magpalit ng anyo tulad ng mga pangkaraniwang aswang. Kung ganun para lang silang mababangis na aso na kumakain ng tao? Ganun po ba? Oo, parang ganun na nga. Kung gayon, baka sila din ang dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang nawawala dito sa baryo natin. Kailangan nating ipaalam ito kaagad sa mga taga-baryo para sa pag-iingat. Ang mga ganyang klase ng nilalang ay may nagmamayari sa kanila. Kailangan nating mahanap kung sino ang mga taga rito na nag-aalaga ng mga yon. Pero bakit sila nag-aalaga ng ganun? Perwisyo ang atid nila sa tao. Hindi ba sila natatakot na baka sila naman ang patayin ng mga yon? Hindi sila papatayin ng mga dambuhalang aso dahil hindi ito kumakain ng kanyang mga kauri. Ibig sabihin, aswang din po yung mga nag-aalaga sa mga yon? Eksakto! Tay, kung gano'n ay umuwi na tayo. Tiyak na nag-aalala na si Glenda. Itay, paano natin sasabihin sa kanya nangyari? Hindi ko alam. Bahala na. Kayo na lamang ang umuwi. Ako na lang ang magbabantay dito. Tumanggi ang matanda dahil hindi pa raw sapat ang lakas ng loob niya para makipagtagpo sa kanyang anak. Naintindihan naman ito ni Mang Lando. Pagdating ni Mang Lando sa kanilang bahay ay kapwa sila tahimik. Walang may gustong mangunang magsalita. Pinipigilan nila ang kanilang mga luha at pilit nagpapakatatag sa harap ni Aling Glenda. Mabigat para sa kanila ang responsibilidad na ipaalam sa babae ang masaklap na katotohanan. Pagbungad pa lang nila sa kanilang sariling bakuran ay nakita na nila ang ina sa may balkonahe at nag-aabang. Halatang kanina pa ito naghihintay sa balita tungkol sa kanyang anak na si Daday. Nahanap niyo na ba si Daday? Nasaan siya? Lando, nasaan ang anak mo? Glenda, may masama kaming balita. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ba kasi ang anak ko? Sabihin niyo na! Ano ba? Inay, si Daday, wala na siya. Hindi na po namin naambutan ng buhay. Hindi! Hindi pwedeng mangyari yan, Adam! Hindi totoo yan! Hindi! Glenda, pasensya ka na. Wala akong nagawa. Napaluhod sa lupa si Aling Glenda at nanginginig ang kanyang katawan habang humihiyaw sa sakit. Lumapit si Adam at niyakap ang kanyang ina. Diyos ko! Bakit? Bakit ang anak ko?
Patawarin mo kami, Inay. Hindi po namin siya nailigtas. Nailigtas? Saan? Ano bang nangyari sa kanya? Bakit siya namatay? Pinatay siya ng 2 dambuhalang aso. Mga aswang? Tama ba ako? Paano? Bakit nagkaroon ng aswang dito sa baryo? Hindi na po namin alam kung paano, Inay. Pero ito po ang may papangako namin, Itay, sa inyo. Hindi kami titigil hanggat hindi nakukuha ang hustisya sa pagkamatay ng kapatid ko. Pagkalipas ng 3 araw ay nailibing na si Daday. Kalat na sa buong baryo ang nangyari sa kanya. At lahat ng mga magulang na nawawala ng anak ay nakiiyak din dahil hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin nila nahahanap ang kanika nilang mga anak. Nahihintakutan silang baka nilamon na nito ang kanilang mga anak. Lalo pa at nagpatunay ng kaganapang yon ang 2 pang tanod na nabiktima rin ng 2 dambuhalang aso. Isang umaga, dala ang isang tray ng pagkain. Huminto si Adam sa tapat ng pinto ng dating kwarto ni Daday. Magmula nang mawala ang kanyang kapatid, palaging nagkukulong doon si Aling Glenda. Tila umaasa na maririnig o makakausap pa rin si Daday sa loob ng silid. Bago pumasok, huminga muna si Adam ng malalim, pinipilit maging matatag para sa kanyang ina. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo si Aling Glenda sa gilid ng katre. Nakayuko at tila malayo ang tingin. Dahan-dahang lumapit ang binata at inilapag ang bitbit na pagkain sa lamesita. Inay, kumain ka na po. Ayoko. Inay, manghihina kayo kapag hindi kayo kumain. Wala akong gana, Adam. Masamang-masama ang loob ko sa pagkawala ng kapatid mo. Tumayo si Adam, nilapitan ng ina at naupo sa tabi nito. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Aling Glenda. Pinipilit damayan nito kahit alam niyang walang salita ang makakabawas sa sakit. Alam ko po, masakit din po para sa akin. Pero kailangan nating maging malakas para kay Daday. Tiyak kung hindi niya magugustuhan na makitang pinahihirapan natin ang mga sarili natin. Nararamdaman niya po ito. Nakikita. Gusto niyo po ba na malungkot siya? Muling natahimik si Aling Glenda. Pilit na pinipigil ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Alam niyang tama si Adam, pero ang bigat ng kanyang nararamdaman ay tila walang katapusan. Lulugulugong lumabas ng silid si Adam. Tulala siya at kailalim ng kanyang iniisip. Lumabas siya ng bahay at hindi na malaya na nasa tapat na siya ng gate ng mansyon. Parang bigla ay naramdaman niyang gusto niya ng kausap. Sakto namang nasilip niya na nagpapakain ng mga aso ang kanyang kaibigan. Magandang araw, Osang. Pwede ba akong pumasok? Napahinto si Osang sa pagkakayuko habang pinapakain ang kanyang mga aso. Napatayo ito at tumingin kay Adam na nakatayo sa labas ng gate. Hinugasan muna ni Osang ang kanyang mga kamay, saka lumapit. Pasok ka! Habang hinihila ni Osang ang hawakan ng gate para papasukin si Adam. Napansin ni Adam na maayos na ang lakad dito at maging ang kanyang mga pasa ay unti-unti na ring gumagaling. Mabuti naman at mukhang ayos ka na. Hindi pa ba bumabalik ang mga magulang mo? Hindi pa rin. Pinapadalan lang nila ako ng panggastos. Mabuti na rin yun. At least hindi nila ako sinasaktan araw-araw. Mas tahimik ang buhay ko. Siya nga pala. Nakikiramay ako sa nangyari kay Daday. Salamat, Osang. Malungkot talaga ang nangyaring yun sa kapatid ko. Hindi namin inaasahan na gano'n ang magiging kapalaran niya. Gusto mong tulungan kita dyan sa ginagawa mo? Naku, wag na. Hindi ka nila gaanong kakilala. Baka magwala sila.
Tapos na rin naman ako sa kanila eh. Yung 2 kong aso, mamaya ko nalang papakainin kasi natutulog sila kapag araw. Tara sa loob. Ano, gusto mo ba ng kape o juice? Kape na lang siguro, Osang. Salamat ah. Masiglang sumunod si Adam kay Osang papasok sa loob ng mansyon nito. Pagpasok niya sa sala, agad niyang napansin ang kalinisan at kaayusan ng paligid. Puno ng mga antigong kasangkapan ng sala. Ngayon lang siya nakapasok sa loob at talagang namangha siya sa kagandahan ng lugar. Nauna si Osang patungo sa kusina upang ipagtimpla siya ng kape. Sinamantala naman ng binata ang pagkakataong yun upang mas lalong makapagmasid sa paligid. Aksidenteng napukaw ng kanyang pansin ang isang pamilyar na bagay na nasa sahig. Yun ang paboritong pamusod sa buhok ni Daday. Kilala niya ito dahil sa palamuti nitong isang maliit na paru-paro. Isa pa ay regalo niya ito sa kapatid nung huling kaarawan nito. Kinuha niya ito at pinaikot-ikot sa kanyang palad. Nang padating na si Osang ay bigla niya itong itinago sa kanyang bulsa. Narito na ang kape mo. Saka ito ipinagbalot kita ng ulam na niluto ko kanina. Bigyan mo si Aling Glenda ha. Masarap yan kasi bata ang baga at puso na ginamit. Salamat. Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Ha? Wala no? Osang, pwede ba akong magtanong? Oo naman. Ano yun? Nung nawala si Daday, talaga bang hindi siya nagawi dito sa inyo? Hindi ba kayo nagkita? Sinabi ko na sa iyong hindi, di ba? Bakit naman pupunta ang kapatid mo dito may sakit nga ako noon at hirap bumangon, di ba? Binunot muli ni Adam ang tali ng buhok ng kapatid mula sa bulsa. Iniabot yon kay Osang upang ipakita ang bagay na napulot niya sa sahig. Itinaas niya yon sa harap ng dalaga at agad niyang napansin ang biglang paglikot ng mga mata ni Osang. Dito ko ito nakuha. Sa sahig sa sala. Paano ito napunta rito? Saglit na natahimik si Osang. Halatang nagulat sa tanong ni Adam. Hindi mapakali, sinagot niya ang lalaki. Huwag ka naman ganyan magtanong. Ibinigay niya sa akin yan nung huli siyang nagpunta rito sa amin. Napatitig si Adam sa kanya. Halatang hindi kumbinsido sa sagot ni Osang. Hindi makakalimutan ng binata nung pinansin pa niya si Daday na nakadadagdag ng ganda nito ang kanyang pamusod. Mahalaga sa kapatid ko ang bagay na ito, Osang. Regalo ko sa kanya ito nung huli niyang kaarawan. Mula ito sa katas ng una kong kita. Kaya pinapahalagahan niya ng todo. Sa kasuot niya to nung araw na inihatid ko siya sa school. Yun ang huling araw na nakita ko siyang buhay. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang totoo? Teka lang, bakit ganyan ka magsalita sa akin? Sinasabi mo ba na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Wala akong ginawa sa kanya. Hindi ako ang pumatay kay Daday. Alam ko, Osang. Dahil yung mga nilalang na pumatay sa kapatid ko ay walang kakayahang magbago ng anyo. Tatanungin kita ulit. Wala ba kayong alaga dito na mga malalaki o dambuhalang mga aso? Wala. Maliliit at pangkaraniwang aso lang ang mga alaga ko rito. Saka dito ko lang naman sila pinakakawalan sa bakuran namin. Hindi sila nakakalabas ng bakuran. Imposible ang pinupunto mo. Kung wala, bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi ako sinungaling. Kung ayaw mong maniwala sa akin, makakaalis ka na. Aalis na ako. Hindi na ako komportableng kausap ka. Dahil alam kong may itinatago ka sa akin. Naiwang mag-isa si Osang sa sala. Habang naglalakad papalabas ng mansyon ng lalaki ay tinitingnan niya ito. Biglang gumuhit ang nakakatakot na ngisi sa mukha ni Osang. Paglabas ni Adam sa gate ng mansyon, muli siyang napatingin sa pintuan ng sala. Pinisil niya ng mahigpit ang pamusod sa kanyang kamay bago tahimik na naglakad patungo sa bukid kung saan kasalukuyang namamalagi ang kanyang lolo Buboy.
Matapos ang 1 oras na lakaran, dumating si Adam sa maliit na kubo. Pawis na pawis siya dahil sa tindi ng sikat ng araw. Tahimik siyang naupo sa upuang gawa sa kawayan at pinagmasdan ang pamusod sa kanyang kamay. Hindi niya namalayang naroroon din ang kanyang ama. Tumigil ang mga ito sa pag-uusap nang mapansin ang pagdating ng binata. Ano ginagawa mo rito? Saka ano ba yung kanina mo pa tinitingnan? Ang bagay na to, nakuha ko kanina sa mansyon. Mansyon? Kanino? Kay Osang? Oo. Wala ho ba kayong naaalala sa pamusod na ito? Nakikita ko yung ginagamit ng kapatid mo. Ang alam ko regalo mo yan sa kanya. Suot po niya ito nung inihatid ko siya sa eskwelahan. Sandali. Ang ibig mo bang sabihin ay... May kutob ako, Itay, na alam ni Osang kung anong totoong nangyari kay Daday. Pero malayo ang gubat sa mansyon, anak. Paano yan napunta sa bahay nila? Hindi ko ho alam. Nalilito na rin ho ako Saka nagtataka kung bakit hindi na rin bumabalik sa bahay nila ang mga magulang ni Osang. Nakapagtatakang kung kailan may masamang nangyari kay Osang, saka sila aalis. Mukhang kahina-hinala nga nangyayaring yun sa mansyon. Kayong dalawa, masyadong seryosong pinag-uusapan ninyo. Alam nyo, kung may pinaghihinalaan kayong tao na hindi gumagawa ng mabuti, matyagan nyo sa gabi. Makiramdam kayo sa paligid ng mansyon. Doon nyo malalaman ang totoo. Gagawin ko yan, Lolo. Pero hindi ko to kaya mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Tay, sasamahan niyo ba ako? Oo naman, anak. Para kay Daday. Ako rin, sasama din ako. Kaya lang hindi magiging madali ang gagawin natin. Hindi natin basta-basta mapapasok ang mansyon dahil marami silang aso at pinakakawalan yun ni Osang kapag sumasapit ang gabi. Madali lang ang solusyon dyan, Apo. Gamit ang pana at palaso ko. Pwede nating painan ng pagkain may halong pampatulog ang mga bantay niya. Pampatulog? Oo, kailangan natin silang mapatulog para makakilos tayo ng maayos. Kapag napasok na natin ang mansyon, tiyak malalaman na natin ang sikreto ng bahay na yun. Walang magigising at walang makakahalata. Aba, ayos yung naisip nyo, Lolo. Matapos ang usapan ay bumalik na sa loob ng kubo si Lolo Buboy at inihanda ang kanyang pana at mga palaso. Lo, nandito nga pala sa akin tong tirador mo at ilang piraso ng mga bato. Talaga? Paano mong naitago yan sa loob ng maraming taon? Ang lahat kasi ng binibigay nyo sa amin ni Daday, mahalaga at iniingatan namin. Kaya alam kong itong pamusod niya, hindi niya ito'y pamimigay kung kani-kanino lang. Lalo na sa bagong kakilala, maski kaibigan pa niya. Pagdating ng gabi ay tapos na rin nilang ihanda ang kanilang mga gamit. Tahimik silang naglakad paalis ng bukid. Habang naglalakad papunta sa mansyon ay walang imika ng tatlo. Nang marating nila ang bakuran ng mansyon, pagdaan nila doon ay nag-ingay na ang mga aso nang mapansin ang kanilang presensya. Pansamantala silang nagkubli dahil biglang lumiwanag ang isang silid mula sa itaas ng mansyon. Alam nilang tatlo na maaaring sumilip si Osang sa bintana. Naghintay sila hanggang sa muling magpatay ng ilaw si Osang. Sa pagkakataong yon ay tahimik na ginawa na ni Lolo Buboy ang kanilang plano. Isa-isa siyang nagtapo ng tinapay sa bakuran ng mansyon. Agad na nakatulog ang mga asong nakakain ng tinapay. Walang kaalam-alam si Osang na naroon na sila sa paligid, nagmamasid at nakasilip. Tahimik na pumasok ang tatlo at naghanap ng kanya-kanyang matataguan. Ilang minuto rin ang nakaraan ay nakita nilang lumabas ang dalaga. Tinungo nito ang isa pang malaking gate sa may bandang gilid ng kanilang mansyon. Nakapadlock yon. Ibinabasaglit ni Osang ang kanyang hawak na sako at binuksan ang gate.
Ngunit habang ginagawa niya yon, ay hindi niya namalaya na mali ang pagkakababa niya ng sako. Nakabukas ito. Dahil doon ay gumulong ang isang bagay na bilog mula sa loob ng sako. Ano yun? Ulo ng tao? Itay, hinaan mo ang boses mo. Baka marinig tayo. Ngunit ang angas ng tatlo ay biglang naglaho nang mabuksan na ni Osang ang gate. Tumambad kasi sa kanilang paningin si Aling Glenda na nakatali ang mga kamay at may busal sa bibig. Hinihila ni Osang ang tali na para bang turing niya kay Aling Glenda ay isang aso o hayop. Biglang napatayo si Adam at muntik nang hindi makapagpigil kung hindi lamang sa kanyang lolo ay baka nabuking na sila ni Osang. Kalma ka lang. Makakagawa tayo ng paraan para mailigtas ang iyong ina. Paanong napunta dyan si inay? Hindi ko alam. Bakit ito ginagawa ni Osang? Huwag kayong maingay. Ano bang kinakatakot nyo? Isang babae lang naman ang kalaban natin. Kayang-kaya nating tatlo yan. Pero nagulat sila nang biglang lumabas mula sa gate na yon ang dalawang dambuhalang aso. Ang parehong halimaw na nakasagupa nila sa gubat. Nanlaki ang mga mata ni Adam dahil muling nanumbalik ang takot na naramdaman nung una silang magkaharap ng mga asong yon. Nakita nilang sumusunod ang mga aso sa mga utos ni Osang. Itay, baka mapahamak si Glenda. Hindi pa ba tayo kikilos? Hindi ko kaya manood na lang dito habang nasa panganib si inay. Inilabas ni Adam ang tirador at binalahan ito ng bato. Balak niyang tumayo at sumugod. Pero bago pa man siya makagalaw, narinig niya ang boses ni Osang mula sa harapan. Habang nagsasalita ito ay tahimik lang na nakaupo ang mga aso. Kaagad napansin ni Adam na bulag ang isang mata ng isang halimaw, kaya sigurado na siyang ito ang mga hayop na sumalbahe sa katawan ng kanyang kapatid. Pasensya na ho kayo, pero gutom na kasi ang mga alaga ko. Tumalikod si Osang at nilapitan ang kanyang mga alagang dambuhalang aso. Kung hindi ko sila pakakainin, ako ang kakainin nila at hindi ko hahayaang mangyari yun sa akin. Habang nakatalikod si Osang ay panay ang ungol ni Aling Glenda. Kapansin-pansin din ang paglaki ng kanyang mga mata na parang may gustong sabihin. Ano bang gusto mong sabihin? Ba't ang ingay mo? Inalis nito ang busal sa bibig ng ginang. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Ikaw ba totoong anak ng mga nakatira rito? Kasi ang balat mo sa paa, parang kamukha ng aking anak na si Carla. Ano? Hindi. Sinasabi mo bang posibleng anak mo ko? Paano? Hindi ba't si Daday at Adam lang naman ang anak mo? May anak pa akong isa pero ano? Ipinamigay mo na parang tuta, ganun ba? Biglang lumabas si Lolo Buboy sa kanyang pinagkukublihan at kinausap si Osang. Hindi siya ang nagdala sa'yo sa ampunan. Ako! Ikaw? Oo, ikaw nga. Natatandaan kita. Bakit mo ginawa yun? Kasi hindi kita kayang alagaan. Matanda na ako, Carla. At pangarap ko na lumaki kang may kikilalaning magulang. Pero bakit ganon? May sarili naman ako magulang, di ba? Ba't niyo ako nilayo sa kanila? Bakit? Ayaw niyo ba sa akin? May mali ba sa akin? Walang mali sa'yo, anak. Ako ang may kasalanan. Hindi kita magawang alagaan noon kasi bunga ka ng pananamantala sa akin ng isang lalaki. Hindi kita nun kayang alagaan kasi galit na galit ako sa nangyari sa akin. Masaya ba kayo sa ginawa niyo? Lumaki akong binubugbog at inaalila ng mga taong umampon sa akin. Kung ano ako ngayon, sila ang may gawa. At sa mga panahong kailangan ko ng kakampi, tanging ang mga dambuhalang aso na ito ang naging kakampi ko. Yung mga nag-alaga sa'yo, anong klaseng tao sila? Mukhang marami kang alam tungkol sa mga alaga ko, tanda. Tama ka nang iniisip. Aswang ang dalawang yun. At sila ang totoong may alaga ng mga hayop na ito. Pero ako ang mas kinikilala nilang amo dahil mula nung mapunta sila sa amin ay ako na ang nag-alaga at nagpapakain sa kanila.
Wala namang alam ang mag-asawa na yon kundi ang magpayaman at gawin silang lucky charm. Maliban doon ay wala na silang pakinabang sa kanila. Alam niyo ba kung anong ginawa ko sa kanila? Nilapa sila mismo ng mga asong ito. Si Daday, anong kinalaman mo sa pagkamatay niya? Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinadya. Pero kasi, nalaman niya yung sikreto ko eh. Hindi pwedeng lumabas ang sikreto ko. Kayo din, alam na ninyo ang sikreto ko. Kaya wala na sa inyo ang pwedeng lumabas. Wala akong pakialam kung kapamilya ko pa kayo o hindi. Kapag gutom ang mga alaga ko, ipapakain ko sa kanila kung ano ang pagkaing madaling ipakain sa kanila. Huli na nang mapansin nilang nakaangil na sa kanila ang dalawang aso. Inuna nitong pinunteriya si Lolo Buboy at si Mang Lando. Dahil sa gulat ay hindi agad sila nakadepensa. Masyadong mabilis ang kilos ng mga asong yon. Mabilis na nasugatan ng matatalas at mahahaba nitong kuko ang braso at dibdib ni Lolo Buboy. Inindayo ng matanda at nalugmok ito sa lupa. Hindi naman makaalis si Adam sa tabi ng ina dahil nag-aalangan din ito na baka ito naman ang atakihin ng nababaliw na niyang kapatid. Ay, ito ang gustong-gusto ko. Ang saya talagang manood ng ganitong palabas. Ang sama mo! Napakasama mo! Maski sarili mong pamilya kaya mong ipapatay! Wala kang konsensya! At bakit ako makukonsensya? Yung nanay at lolo mo may konsensya pa ba nang piliin nila kung ilayo sa pamilya? Hindi ko kayo kapamilya. Kayong lahat. Magiging pagkain lang ng mga alaga ko. Tumigil ka na. Ako na lang. Huwag ka naman damay ng iba pa. Mahal na mahal mo talaga sila. Pero yung pagmamahalan na yan ang papatay sa inyo ng dahan-dahan. Sige na, Itong at Elay. Pwede na kayong kumain. Sa muling pagsugod ng mga aso ay tila nakalimutan ni Adam na kapatid niya ang nasa harap. Bigla niya itong sinipa at napatumba ito sa lupa. Nasaktan ito pero tawang-tawa pa rin si Osang. Patuloy na nakikipagbuno ang dalawang lalaki sa isang dambuhalang aso. Tulungan mo sila, anak! Baka mapano ang tatay at lolo mo! Inasinta ni Adam ang asong yon na noon ay tila mas lalong lumaki at naging mas matapang. Naglalaway ito ng labis na animoy talagang takam na sa mga nakahaing pagkain sa kanyang harapan. Tinamaan niya ulit sa isa nitong mata ang aso. Muli ay nabulag niya ang isa pang mata nito. Hindi! Anong ginawa mo sa alaga ko? Hayop ka, Adam! Bakit? Nagulat ka ba na hindi lang pala ikaw ang may kakayahang pumatay? Malakas na ungol at alulong ang pinakawala ng dambuhalang aso. Ngunit dahil bulag na ay hindi na nito makaya pang tumakbo ng mabilis. Isang palaso ang tumama sa ulo nito. Ayos! Asintado pa rin pala talaga si Lolo. Ang galing niyo, Lo! Tingnan natin kung kaya mo pang manalo, Adam. Apo, sa likod mo! Hindi na malaya ni Adam na nasa likod na pala niya ang mas malaking aso. Tahimik itong lumapit. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Ngunit bago pa man makarating kay Adam ang babalang yon, ay umatake na sa kanya ang dambuhalang aso. Ang matatalas nitong pangil ay nakagat ang kanyang balikat. Ang binata ay napasigaw dahil sa sakit. Bumagsak ito sa lupa at labis na nagulat sa biglang pag-atake. Sige! Patayin mo na ang lalaking yan! Hindi nila namalayan na nakaasinta na ang pana at palason ni Lolo Buboy. Tahimik itong umikot at naghanap ng mas maayos na pwesto. Titig na titig ito sa nakapaimbabaw na nilalang sa nakahigang apo. Nang makahanap ng magandang pagkakataon ay pinakawalan na niya ang palaso. Umaasa siyang matatamaan niya ito sa dibdib. Ngunit bago pa man tamaan ito, biglang hinarang ni Osang ang kanyang katawan sa daanan ng palaso. Tumama ito sa tiyan ng dalaga at bumagsak ito sa lupa.
Hindi ko hahayaang patayin ninyo ang lahat ng mga alaga ko. Mahal na mahal ko sila. Wala silang katulad na kahit ang sarili kong buhay ay handa kong ialay para sa kanila. Sige na, Itong. Tumakas ka na! Mabilis na tumakbo ang asong aswang palabas ng mansyon. Hindi! Anong ginawa mo? Habang nakahandusay si Osang sa lupa, patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa sugatang tiyan. Humihingal ito at hirap na hirap sa bawat paghinga. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdamang sakit, ay pinilit niyang ngumiti kasabay ng pagdaloy ng kanyang mga luha sa pisngi. Mahal ko sila. Higit pa sa kahit na sino. Bigla niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tuluyang binitawan ang kanyang huling hininga. Napaluhod si Aling Glenda sa tabi ng katawan ng dalaga at niyakap ito ng mahigpit habang nanginginig sa labis na hinagpis. Hindi! Anak! Osang! Hindi dapat ganito ang sinapit mo! Patawarin mo ko! Patawarin mo ako, anak! Ang sakit-sakit mawala ng anak ng 2 beses! Hindi ko na kaya! Si Lolo Buboy ay lumapit kay Osang. Nakuyom nito ang kanyang mga kamao dahil sa matinding emosyon na pinipigilan. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Patawad. Tumulo ang mga luha sa mata ni Lolo Buboy habang pinagmamasdan niya ang bangkay ni Osang. Lumuhod siya sa tabi ni Aling Glenda, marahang hinawakan ang balikat ng babae. Patawarin mo ko, Glenda. Patawad, anak. Sa paglipas ng oras, isang malungkot na katahimikan ang bumalot sa buong bakura ng mansyon. Sa labanang yon ay walang nanalo. Si Osang, sa kabila ng kanyang kasamaan, ay isa pa ring kawawang nilalang na naghanap mula pagkabata ng pagmamahal at pangunawa, ngunit nagwakas ang buhay sa isang trahedya. Si Aling Glenda ay nanatiling nakayakap sa bangkay ng anak. At si Lolo Buboy naman ay puno ng pagsisisi at tahimik na nananalangin na kahit paano ay mabigyan siya ng kapatawaran sa langit dahil sa kanyang ginawa. Si Adam, bagamat nasaktan sa mga nangyari, ay alam niyang wala ng ibang magagawa kundi ang tanggapin ang sinapit ni Osang. Patawad, Osang. Naway makatagpo ka ng kapayapaan sa lugar na iyong pupuntahan.